Yo, what's up guys? We're going to talk about Bron James. Maraming speculations at hindi talaga to matapos-tapos kung nepo baby nga ba ito. Na-draft nga daw dahil sa kanyang tatay. Pero nung lumabas ang balitang hindi na babalik si LeBron James sa Lakers, ang mga assumption is gagamitin na naman yung anak niya para sa mga trade package, pang-akit sa pag-sign ng kanyang tatay. Parang naging +1 na lang palagi si Bronny. Sinigurado din ni LeBron na guaranteed yung sahod ng kanyang anak bago siya mag-announce no? So, merong 2.3 million salary si Bronny this season sa Lakers. Tsaka, hindi siya wini-wave para madagdagan ng ibang role players yung team. Tsaka, hindi rin siya tinitreat na throwaway asset para lang makonvince yung tatay. Tsaka, gusto siya ng mga tao sa locker room. Ang reality kasi is, Bronny earned this stability by taking a massive leap during the 2026 season. Nung rookie siya, he shoots only 31% from the field, 28% from the 3-point distance, at 79% sa free throw line. And last season, grabe yung tinaas. 41% from the field, 39% from the outside, and 86% from the line. He appeared in 42 games, tsaka mataas pa yung minuto niya with that numbers. That's a real progress. Tapos yung kanyang 14 game stint sa South Bay Lakers was encouraging. 16 points, 4 assists, and 3 rebounds, shooting 56% from the field and 46% from the 3-point distance. And most importantly, he cut down on his turnovers and played with much better poise. Pero ang tanong kasi ngayon, nasa plano pa ba siya ng Lakers or kailangan na siyang i-trade? Ayon sa mga reports, is hindi matatrade si Bronny sa team na pupuntahan ng tatay niya. And maybe it's time for him to find his own path. Kumbaga, nasubuan ka na ng kanin, ikaw na yung bahala sa ulam. Kayo ba, saang team kaya pwede si Bronny or magstay na lang muna sa Lakers for the rest of the season bago maging free agent? Next, usapang free agency ni LeBron James. Syempre, wala pa ring desisyon, baka talaga tinatapos lang yung World Cup no, para walang ibang headline. And lumabas sa media na yung 76ers are pulling everything they've got para lang mapasign siya. Marami yung naghahabol pero ang ultimate pitch nila is yung kanilang superstar roster right now with Maxey, Embiid, and Brown. Lahat din yan is nag-direct contact kay LeBron para sa kanilang vision. Si Maxey naglalabas ng effort tsaka pareho din naman sila ng agency at laging sinasabi big brother figure niya si LeBron. Naging mag-teammate rin si LeBron at Embiid sa national team. Si Jaylen Brown naman is nagkaroon sila ng years of playoff battle with each other. Pero nung nasa stream siya ni Speed, is nire-recruit niya itong si LeBron na pumunta ng 76ers. So, hindi lang front office ang galawan ngayon. Damay lahat sa kanya. Si Bob Myers ay nasa 76ers na ngayon ay pumunta kay Rich Paul para ipakita ang pitch na ito yung ideal landing spot. But kasi hindi yan nagstay si Myers sa Warriors no? Laging tulog pa naman si Dan Levy. Tsaka after nung Jaylen Brown trade is meron ng constant communication si Rich Paul sa 76ers at kay Mike Gansey na naging kasama na rin ni LeBron dati sa Cavaliers. Nanalo pa sila ng 2016 championship. And the two actually played together on an Ohio All-State High School team over 20 years ago. Sobrang open ng 76ers sa kanilang desire. Pero aminado din naman sila na yung decision is nadadrag ng ibang great options para kay LeBron kasi iniisip talaga yung best choice for his family and his career. Nilinaw ni LeBron na yung final decision will come down to a mix of roster fit, a clear path to winning, and overall quality of life. On paper, a core of Maxey, Edgecombe, Brown, James, and Embiid is a formidable roster. Next, pag-usapan natin si Kawhi Leonard. Dahil, ayun, postpone pa rin yung kanyang trade papuntang Raptors. The league's probe is focusing on Kawhi's partnership sa company Aspiration, a team sponsor. So, iniimbestigahan ng matindi kung ang Clippers is nilaro ang salary cap at magbigay kay Kawhi ng ekstrang pera para hindi sila pumasok sa tax apron or sumobra sa cap space. Nagde-deny kasi ang Clippers ngayon na wala silang ginawang mali. Kaya ang law firm is patuloy sa paghukay ng malalim. Titingnan nila kung bukod ba talaga yung mga endorsement deal niya sa pangako ng Clippers sa kanya.
Ang depensa naman kasi ng franchise ngayon is ang owner mismo na si Steve Ballmer ay biktima rin. Kasi ang co-founder daw ng company si Joe Sandberg ay yun yung may kasalanan at ng scam kay Steve Ballmer. So si Sandberg ay recently sentenced to a 14 years imprisonment. And sinabi ng Clippers na wala silang parte using the sponsorship as a secret, cap circumventing payday. Pero despite ng mga denials, ang mga rival executives around the league are starting to believe that the Clippers will face a punishment from the NBA. People expect some form of sanction to come down. Baka kaya hindi sila nananalo at laging injured si Kawhi dahil ayaw rin siguro ng basketball gods yung ginagawa nila. So may mga lumabas pang detalye ayon sa mga empleyado ng kumpanya na yung endorsement deal was always meant to be a no-show fraud job. Nag-develop pa sila ng mga mock-ups for a campaign inspired with Marvel character na si Groot, pero ang creative team ay sinabihan silang stop thinking about Kawhi and yung project was a dead end. So to fully understand it is merong ghost project for Kawhi. Halimbawa, ang promise ng Clippers na sahod niya is 300 million pero 250 lang yung nasa contract. Yung 50 million is pwede niyang makuha dito sa mga endorsement deal na yung may-ari ay owner din ng Clippers. And syempre, yung Raptors is wala silang balak saluhin yung mga risk at penalties ng NBA. So sa tingin nyo ba, dapat bang isuspend ng NBA si Kawhi for accepting this kind of offer? Grabe sa NBA, no? Nasisilip yung mga under the table. Next, let's talk about Jason Tatum and the Boston Celtics. So, marami yung nagtaka kung paano sila ngayon after the Jaylen Brown trade. According sa mga reports, is marami pang tumawag sa Celtics kung available din ba si Tatum for a trade kasi parang sinira naman na yung core nila eh. Pero nireject ito ng Boston and committed sila to building around him. Naglabas ng clear strategy ang Celtics. Instead daw na magkaroon ng isang star para mag-split ng shot attempts, may kahati pa sa bola, mas gusto nilang magkaroon ng high-end role players and elite depth. They are looking for versatile, defensive-minded wings who can space the floor and let Tatum dominate the offense. Na para bang hindi sila binuhat ni Brown nung wala si Tatum, na halos buong season wala. Bumalik para siya naman ulit. So, ang dream target ngayon ng Celtics ay si Trey Murphy ng Pelicans kasi perfect fit nga ito sa kanila. Pero grabe yung demand ng Pelicans sa trade, kaya hindi natutuloy. Pero ang mga next target ay sina Herb Jones, Keldon Johnson at Lu Dort para sa Celtics. Si Herb Jones yung parang home run ng Boston kasi one of the best perimeter defenders ngayon sa liga and madaling ma-absorb yung kanyang $14.9 million contract. Si Keldon Johnson is a surprise option pero $17.5 million contract at magbibigay ng raw energy at physical driving that the Celtics bench desperately needs. Then you have Lu Dort, $18.2 million na brick wall talaga on the defensive end, capable of locking down opposing guards and can hit catch and shoot threes. Pero para makuha ng Celtics ang mga players na gusto nila is kailangan nilang bitawan si Sam Hauser and use their draft picks to execute trades. Kayo ba? Anong tingin nyo sa vision ng Boston Celtics ngayon? Do they really want to win or yung bagong ownership lang talaga yung naging problema kaya pinaalis si Jaylen Brown? Ano kayang pakiramdam ng mga Boston fans dito sa channel? Let me know all your thoughts in the comment section below. That's all for this one. I will now step back. Bye-bye.